Hello mga ka-legit Davercats! Legal Counsel ng Tape Incorporated. Aba, hindi pinagbigyan ng korte sa kanya pong paghahabol sa bagay na ito. Ano ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Sa bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercans po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. So ngayong araw nga, kung tutungusin, sobrang dami po ng mga good news na meron po ang TBJ sa ngayon. Dahil una, of course, nagsimula po ang EAT ng October is talagang nangunguna po sila sa rating. Halos araw-araw sila po talagang pinipili ng mas nakararaming Pinoy na panoorin sa Free TV, maging po dito sa mga social media. Kitang-kita naman natin yung ebidensya, no? Kasunod nga nito ay mas dumarami pa, no? Mula nang pumasok po ang bare months, mas dumadami pa at mas nadadagdagan pa yung mga advertisers na talaga namang nagtitiwala po sa TBJ's production. So, natita na natin ito pong Mr. Donut, diba? Na bumalik muli dito po sa TBJ kasi nawala po sila for the meantime and then ngayon nagbabalik po sila. And of course, nasabi nga nito, kahapon po nag-celebrate po ang TBJ at ang Davercats ng birthday celebration po ni Mr. Francis M, no? Kanya pong birthday, ang tunay na nagmamay-ari at nakaimbento ng word na Davercats na siyang inaangkin pa rin ng kabilang kampo, no? Ewan ko kung bakit nila inaangkin pati ba naman yung ganong klase ng tawagan. Hindi ba sila kayang makapag-imbento or makagawa man lang na sarili nilang identity kung bakit, diba? Pati yung pangalan ba naman gusto nilang kunin? My God! So, katulad nga po niyan na kung sunod-sunod po ang blessing at swerteng dumarating sa TBJ, sunod-sunod naman po, no, ang kamalasan. No, abaliktara naman po ito dun sa nangyayari ngayon sa tape. So, hindi naman tayo natutuwa na ganon, pero kasi parang minsan kasi, diba, what comes around goes around, diba? So, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, minsan yun ang babalik sa'yo. So, dahil po dito, ang tape po ngayon ay nahaharap. Kung nabalitaan po ninyo na meron pong mga empleyado ng Branded Eat Bulaga noon na sumama po sa TBJ na maghahabla o lumapit po sa DOLE o Department of Labor and Employment para po magreklamo patungkol po sa mga benepisyong hindi binigay ng tape nung sila po ay empleyado ng tape dito po sa Branded Eat Bulaga. So, ibig sabihin, according po sa isang vlogger, no, na di ko na siguro banggitin yung name niya, sabi niya, almost 30% na daw di umano ang nagtipon-tipon para po idemanda o parang magreklamo sa DOLE patungkol sa mga hindi nabibigay na mga benepisyo po ng employment or dun po sa mga employee ng Tape Incorporated noon. So, sunod-sunod talaga dagok nila, At hindi po natin talaga maiiwasan yan. Meron din po mga balita na naghahanap na rin sila ng bagong estasyon kung saan sila po ay nakikipag-usap para po bilang preparasyon na din. No? Kahit hindi po nila aminin sa publiko, bilang preparasyon na yan sa pagtatapos ng kanila pong kontrata dito po sa GMA dahil, di ba, hanggang December 2024 na lang po sila at napakabilis lang po ng panahon. Pagkagising mo, January na, kinabukasan December na, ganun kabilis. Kaya naman, syempre ngayon palang pinaghahandaan na po nila yan. Pero isa pa sa talagang pinag-uusapan ngayon, yung tungkol po sa isang balita ng Abante na sinasabing ang tape daw di umano ay tagilid sa Eat Bulaga trademark, which is isa yan sa mga bagay na pinagdedebatehan po dito po sa korte, dahil according po sa isang news, naghahabol daw di umano ang legal counsel at ang kampo ng Television and Production Exponent Incorporated or TAPE para harangin ang aplikasyon ni Joey De Leon sa Eat Bulaga trademark. Pero,
posibleng mabasura ito dahil tapos na ang paghahain ng oposisyon. Kaya po pala, ito po nga si Atty. Maggie Abraham Garduque ay talagang nagtungo pa siya, possible po yan. Personal siyang nagtungo po din sa korte para po harangin to. Pero hindi na po pwede dahil it's too late, no? Napag-alaman sa isang source na naghain ng opposition ang tape no October 2, 2023, 4 na araw matapos mapaso ang 30 days na palugit na paghahain ng oposisyon. So kailangan po kapag po naghahain kayo, meron kayong 30 days grace period of time para po maghain ng inyong opposition. Pero hindi po yun nangyari kasi parang na-overlook po yan ng tape eh. Ang Itbulaga trademark ay inihain ni De Leon or Mr. Joey De Leon sa Intellectual Property Office of the Philippines sa IPOPIL ang kanyang aplikasyon noong April 2023 at na-publish per opposition noong August 29, 2023. Ang tagal, no? From January, February, April, May pa po siya nag-register tapos na-publish lang po siya this August 29. Isang erratum naman ang na-publish noong September 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data. Pero maninaw na isinasaad sa erratum na this republication does not extend the opposition period, which means under sa ruling na 703 ng Revised Trademark Rules and Regulation or IPOPIL Memorandum Circular Number 2023-001, nakasad doon na when no opposition is filed within 30 days after the publication per opposition, the mark is deemed registered on the next calendar day following the expiration of the opposition period, which means yung pong usaping ito ay hindi na po kinatigan or hindi na po parang pinaboran pa ng korte yung kagustuhan nila na habulin yung registration ginawa po ni Mr. Joey De Leon para dun sa cancellation, diba? So yun po yung aabangan natin, kailan ba nila pwedeng gamitin dahil po parang pagilid na, diba? So malalaman natin yan sa mga susunod kasi to the rescue po si Atty. Maggie Abraham. Pero ba ngayon wala pa siyang binibigay na any statement about that. Sabi ni Jene Jukos, kapag umalis ba o susunod sila sa tape ni Bulagta, di na ba sila makakabalik sa GMA7? Sila Paolo Buboy Betong Scott ay bang host? Tatanggapin pa ka sila ng GMA7 network? Kawawa naman. Hu. Ayan. Actually po, kung ang kanila pong kontrata ay tinatawag na eksklusibo para po sa GMA, hindi po sila papayagan ng GMA na mapanood sa ibang istasyon. Pero kung ang kanila pong arrangement is pwede, payagan sila, pwede po. Pero kung possible na dahil mga GMA artists sila, is ang pwede lang madala ng tape sa ibang istasyon is si Isko at saka si Paolo, which is sila po may long-term contract dito po sa Tape Incorporated. Sabi naman ni Fallen Angel, parang nag-guess ko na kung sino ang collaborate ng Tape Bulagpa Inc. na nag-gets ko na. Ayun. Sino kaya ang nasa isip niya? Siguro magkaisang isip tayo, ma'am. Sabi po ni Bernadette Temos, paano yung ginawa ng mga lasos sa TVJ noon na hindi na pagpansin siyang ginagawa ng GMA ngayon? What goes around comes around. Magsasanib ang ABS at saka GMA against TVJ at TV5. Ayun. Hay nako, hindi natin na talaga alam. Medyo mabigat kasi yan diba? Sa yung mga nangyayari ngayon kasi is magkakaroon lang ng linaw yan. Lalo na't kapag sa kanila mismo nang galing yung impormasyon na yan. Dahil alam naman natin ang salitang digital na po ngayon ng karma leon. Sabi ni Permin Bawalan, ano best pill? Yung iniidolo mo na fake bulaga? Naghahanap ng tanga ng pinakamalungkot. Wala na silang network na lilipatan. Ayan. Ayun lang ang problema. Ayan na natin si Best Pill kasi yun po ang pill niya So, choice niya naman po yun na iduluhin yung mga yun, diba? Sabi naman po ni Tony Santos, hirap nga sila makakuha ng additional sponsor. Malas ng network na kukuha sa kanila. True.
Yun po ang isa sa mga ayan ay alam niyo po isa yan sa mga talagang masasabi natin magiging dahilan kung bakit hirap din sila na makapasok sa ibang istasyon dahil nga diyan sa pagkuha ng mga sponsors or advertisers ano. Thank you Mr. Tony. And of course, maraming salamat sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like, subscribe sa channel na ito. What are you waiting for? And please follow me on my Facebook page.